Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Happy Easter. Batiin pa rin natin ang katabi natin, Happy Easter. Tayo po ay nakakapangalawang linggo pa lamang ng Easter. Huwag natin kakalimutan, matagal ho ito, no? Dahil hindi po sapat kung meron tayong tinatawag na oktaba or octave of Easter, 8 days. Dahil hindi sapat ang isang linggo lang o isang araw lang. Ganon din, hindi sapat ang isang linggo lang. Kaya ilang linggo nating isi-celebrate ang Easter. Kaya nakikita natin, nandito pa rin ang ating Paschal Candle, ang sumisimbolo sa liwanag ni Kristo. Pero pag nakikita natin yung apoy, para bang ang init-init na nga ng panahon, meron pa rin init na ganyan. Ngayon po ay huling araw na ng Abril. Sabi nung nabasa ko kanina, goodbye April, ang taas ng singil ng kuryente dahil sa iyo. No? Ito daw ang pinakamainit na buwan ng taon. At bukas, Mayo na. Anong inihintay ng lahat? Hindi lang eleksyon. Hindi dahil walang pasok bukas. Sabi ng matatanda, antayin ninyo ang Agua de Mayo. Ang unang ulan daw ng Mayo. Naku, wag lang sana umulan mamaya madaling araw. Baka biglang pilitin yung maligo yung mga bata, no? Dahil yun daw ay magbibigay ng ginhawa. Hindi lang nakakagaling, no? Wala naman pong medical na patotoo yan na nakakagaling ang unang ulan ng Mayo. Pero yung ginhawa, parang yung ginhawa ang ating inaabangan. Sorry ho. No? Pero alam niyo kanina, nabasa ko sa social media, sobrang init kasi dito sa bansa natin. Merong gumawa ng video clips, katatawanan po ito, tungkol sa Only in the Philippines. Sa ibang bansa daw, 34 degrees, 38 degrees. Talagang yung mga tao nagkakasakit na. Wala nang tao sa beach. Sa ibang bansa, ganun daw. Wala na munang pasok sa sobrang init. 34 degrees, 39 degrees. Sa huling bahagi ng video, katawa-tawa, Pilipinas ang pinakita. 50 degrees. Nagkakape pa ang mga Pilipino. Iba rin talaga ang mga Pilipino.
only in the Philippines. Ano ang katawa-tawa pero isang magandang katangian din na sa kabila ng napakahirap na sandaling ito, nagagawa pa rin nating makakita ng magandang gagawin. Sana ganun nga tayo sa totoong buhay. Na kahit maraming problema, maraming pagsubok, maraming hindi magandang ginagawa sa iyo, nakakita ka pa rin ng pagkakataong gumawa ng mabuti. Yan ang sinasabi ng ating Ebanghelyo. Hayaan ninyong magliwanag pa rin ang kabutihan ninyo. Ang mga alagad ni Kristo, pagkatapos na siya ay mamatay, pagkatapos na siya ay mawala, ipinagpatuloy nila, pero hindi naging madali. Kaya sa unang pagbasa, narinig natin kung paano hinuli. Dahil inggit na. Napakaliwanag ng sinabi. Inggit na ang mga pinuno sa ginagawang magaganda ng mga alagad ni Kristo. Ay, sabi nung aking mga kaibigan noong panahon ng pandemya, dahil pandemic time, nagawa ko pa rin umalis-alis, mamigay, dumalo sa ospital, biro sa akin nung aking kaibigang pare, huwag mo masyadong galingan, nagmumukha kaming tamad. Siguro may mga taong ganyan din ang tingin sa'yo. Ginagalingan mo masyado eh. Nagmumukha kaming masama, tamad, walang kwenta. E ang tanong natin, problema ko pa ba yun? Ano ang ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Panginoon sa mga hinuling alagad? Iniligtas sila. Dumating ang anghel ng Diyos at sila'y pinalaya mula sa bilangguan. At tandaan ninyo mga kapatid, mawala man ang Paschal candle na ito, matapos man ang 7 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ito ang paanyaya, ito ang paalala at imbitasyon ng Panginoon. Ipagpatuloy ninyong magliwanag ang natutunan ninyong kabutihan noong Kwaresma at mahal na araw. Kung noong Kwaresma at mahal na araw, dinagdagan ninyo ang oras ng pagdarasal ninyo, naging mapagpatawad kayo, naging maawain kayo, nagkawang gawa kayo, ipagpatuloy ninyo. Let the goodness, the mercy, the love of the risen Lord radiate in your life. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, the radiating Christ. Makita nawa ng ibang tao ang liwanag ni Kristo sa mabuti at tamang ginagawa mo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, araw-araw maniwala tayo. Magpapadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para palayain tayo. Saan? Palayain tayo sa mga pag-aalinlangan natin, sa mga pagdududa natin, sa mga takot natin, na ipagpatuloy natin ang magaganda naman, mabuti naman, at tama namang ginagawa mo. Nawa ang liwanag ni Kristo ay tunay na maramdaman, makita ng ibang tao sa mabuting ugali at ginagawa mo. Let the light of Christ shine in you. Amen.